Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon kami doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandun pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron pa pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yun? Kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na i-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nag-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, Your Honor. Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung malita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan niyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga eh, di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulong. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30, DPWH Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako nung... Hindi nga, sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako Ano nagkamali. nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito, pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan pinatigil. kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza.
Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati yung kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Okay, salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na Yusek for Regional Operations for Visayas NCR and Region 4B. So, hindi na po nakakagulat kung yung modus operandi nila sa Bulacan ay ginagawa rin sa ibang lugar na sakop niya. So, tuloy ko po yung pagtatanong tungkol sa ghost projects dito sa NCR, particular sa Quezon City. Mabuti pong marinig mula sa DPWH na ina-actionan na rin ng department ang mga opisyal nito sa ibang lugar. Kasama sina NCR Regional Director Gerard Opulencia at sina QC District Engineers Johnny Protesta at Arturo Gonzalez. Gusto ko pong balikan yung mga questionabling drainage rehabilitation project na ito sa barangays Tatalon at South Triangle sa Quezon City na lampas 100 million pesos ang halaga at parehong JJPR Construction ang gumawa. So ito po yan ulit. Nung Martes, inamin ni DE Protesta na ang ginawa lang dyan ay painting at declogging. Meron pa daw manhole repair. Ibig sabihin, ang gastos lang ay pintura, labor at equipment na ginamit pero daang milyon ang preso. Si DE Protesta, nandito po sila ulit. Ano po? Yes, sir. Pakiupo para may follow-up questions ako sa inyo. Magpatuloy po. Okay, so DE Protesta. Sumangguni po kami sa QC City Engineering Office. Alam niyo po ba na ginagawa na ng LGU yung declogging ng drainage sa buong Quezon City? Yes or no lang po? No po. No. Wow, unbelievable. Sa katunayan, DE Protesta, sa estima nila ng QC City Engineering Office, 20 million pesos lang ang ginagastos nila para sa declogging, para sa lahat. Lahat ng mga distrito sa QC sa buong taon. Hindi minsan. Magtataka ka talaga tuloy paano inabot ng 110 million itong dalawang proyektong ito. DE Protesta, nasa na po yung program of works para sa mga proyektong yan? Kasi hiningi po sa inyo tapos wala kayong maibigay noon. Dala po namin ngayon, Madam Chair. Paki-submit po sa aming komite sa pamamagitan ng aming chair. Dahil palagay ko mapapatunayan yung totoo yung sinabi ng QC City Engineering Office at mapapasinungalingan yung sinabi mo sa amin. Pakisumite po yan sa komite ngayon within this hearing. Dala ko po. DE Protesta, sabi rin po ng QC City Engineering Office, pag sinabing rehabilitation of drainage, ang ibig sabihin ay huhukayin ang lupa, mag-i-install ng tosang o yung reinforced concrete pipes at saka i-restore ang semento. Ang ganyang project, nasa 20 million pesos ang halaga. Pero halos buong budget ay nasa tosang at groundworks. Kayo nga po yung nagsabi noon na wala kayong ganyang ginawa. So, kaya nyo bang harapin ulit ngayon ang Blue Ribbon Committee at sabihin sa amin, mata sa mata, DE Protesta, na walang mali sa proyektong yan? Actually, nabanggit ko nga po nung last hearing po na may dupa naman po yan, may plano rin po. Isasabit naman po namin sa inyo. Actually, nandyan na po ngayon. Yung, para pwede naman po ma-review. Nandyan din po attach yung mga accomplishment. Pero kino-confirm nyo yung sinabi nyo sa amin dati na walang groundworks ang ginawa, walang paghuhukay, tapos pag-aayos ng semento pagkatapos. Actually, ang scope of work po ng drainage rehabilitation is replacement of manhole, replacement of existing steel grating, then repair po ng mga existing damage manhole.